Nilabas na nga ng SBP ang Final 12 roster ng Gilas Pilipinas sa paparating na Window 3 ng FIBA Asia World Cup Qualifiers. At papalitan nga ni Juan Gomez Diliano itong si Scottie Thompson dahil magpapagaling daw muna siya sa kanyang injury. Makakasama nga ni Juan Gomez Diliano itong sila RJ Aborientos, Justin Baltazar, Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Fajardo, Chris Newsome, Mike Phillips, Kevin Cambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, Carl Tamayo. At yun nga, yun na yung nagbubuo ng ating 12 manlalaro na sasabak sa Window 3. Pero gaya nga ng tanong na nakakarami, makakaganda ba sa Gilas yung pagsama ni Mike Phillips at ni Troy Rosario? Dun sa composition ba ng players natin, makakaganda ba yung pagsama ng dalawang manlalaro na to? Tandaan natin ang problema natin hindi lang sa depensa. Ang laki ng problema natin sa opensa. Lalong-lalo na sa 3 points, no? Kaya nga yung mga sikat na mga analyst, no, sinasabi nila na hindi ba parang magandang ilagay si Jordan Heading sa team kasi yung 3-point shooting ni Jordan Heading sobrang taas ng percentage. At bukod doon, si Robert Bolick na pwede nating pasahan pagka nasira yung mga set natin. Kasi nangyayari sa Gilas ngayon, pag nasisira yung mga plays ng Gilas o yung set ng Gilas, ang naaasahan lang natin na pang-isolation, si Justin Brownlee lang. So, hindi ba parang mas maganda na meron pa tayong isa na pwedeng maasahan na kayang mag-ISO? Ang napupuna kasi dito, si AJ Edu, yung mga kayang gawin ni Mike Phillips at ni Troy Rosario, kaya ring gawin ni AJ Edu. Gaya nga ng tanong ng mga nakakarami, no? Kung puro na lang defensive player yung kukunin natin, sinong i-score sa atin? Okay lang sana kung binibigyan ng break ni Coach Tim si Carl Tamayo na natural scorer talaga. Nakita naman natin kung gaano siya kagaling, no, sa KBL. Pero hindi naman siya nabibigyan ng break at medyo konti yung minuto na naibibigay para kay Carl Tamayo, no. Pero malay natin, no, meron palang pinaplano si Coach Tim na hindi natin alam. Meron siyang mga nakikita na hindi natin nakikita. Kasi, di ba, ganyan naman yung mga coach, medyo malalim sila mag-isip. At gaya nga ng sinabi ni Coach Tim nung last window na medyo nagising na daw siya at medyo papasimplehin daw niya yung mga set at yung mga plays natin ngayong paparating na window. So, malay natin, no? May mga positibong mangyari. Actually, hindi naman natin talaga sinasabing dapat manalo talaga ang Gilas against Australia kasi medyo suntok sa buwan ngayon. Pero at least makakita man lang tayo ng konting pagbabago at mga positibong bagay na makakapagpalakas ang loob natin na maganda ang tsansa ng Gilas sa hinaharap. Bukod nga sa inclusion ni Mike Phillips at Troy Rosario, nakaka-excite din na makita natin ulit itong si Justin Baltazar na makapagsuot ng Gilas Pilipinas uniform. Nakita naman natin, no, kung gaano ka-effective to under nung kay Coach Tab Baldwin na ginawa siyang medyo wingman, no? Magandang addition talaga tong si Justin Baltazar para sa Gilas Pilipinas kasi may height, mahabang wingspan, may tira sa labas, modern ang laro, kaya magdala ng bola. Kaya wala na tayong hahanapin dito kay Justin, no? Siguro consistency na lang siguro at kailangan talaga mabigyan ng break. Kasama na rin si Carl Tamayo. Sana mabigyan natin ng break yon. Kaya good luck sa atin lahat. Suportahan lang natin ang Gilas at laban lang.